Okay, good day mga ka-microtech, ka-1Pi, ka-piso wifi natin dyan. Meron tayong update dito sa ating monitoring system. Hindi naman siya gaanong pero makakatulong na rin to. In-improve natin yung ating remote access, VPN remote access. And then, sinabay na rin natin yung in-integrate natin yung payment reminder dito sa monitoring system. Kung may mga microtech kayo na ROS version 7 pataas, okay po siya. Gagana po yung payment reminder natin dito. Okay? Ngayon, ituro ko lang sa inyo kung paano gamitin itong monitoring system. Ito nga pala ay centralized sales monitoring system para sa ating mga 1Pi, piso wifi, microtech based piso wifi. Okay? So, tuturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-activate, mag-subscribe, at magamit yung magamit yung remote access. Okay? Remote access. So, login lang ako. Nga pala, kung wala pa kayong account, register lang kayo. And then, fill out nyo lang to. Itong mga information. And then, click nyo lang yung confirmation link na isi-send sa email na ilalagay nyo dito. Okay? So, meron na ako. Ito yung ating mga test. Okay, so nakalagin na tayo. Tayin lang natin mag-load. So, ito yung itsura kapag walang subscription. So, punta tayo sa microtech. Okay? So, hindi ka makaka-add ng microtech pagka walang subscription. Yan talaga yung niya. Nakalagay, naka-indicate naman dito. You can only add microtech or use this feature starting from bronze, 25 pesos per month ata. Okay, so yung ibang functionality sa monitoring system, magagamit nyo po. So, ito yung kanyang code. Ayan. And then, nga lang, hanggang 2 bendo. Gagana po yung monitoring system, makikita nyo yung daily, makikita nyo yung monthly, at saka yung running this year. And then, by default, nakahid lang yung ating mga graph, yung ating analytics, yung mga figures lang na nandito is yung daily, monthly, at saka yung yearly. So, may analytics po to. Mamaya, i-activate natin tong account para makita nyo kung anong kaibahan. Kasi may ads tayo dito, may in-endorse tayong cloud provider. Affiliate tayo dito, although wala pa namang successful na nakapag-sign up gamit yung ating referral or affiliate link. Pero, nilagay ko na lang din. Okay? Free po ang monitoring system, pero hanggang 2 bendo lang yung inyong ma-account or inyong mamamonitor. And then, by default, pagka free yung subscription, hindi ka po makaka-add ng microtech. Swerte yung ibang nakapag-add. I think meron atang 4 sila ngayon na continuous yung kanilang remote access gamit itong mga features like Winbox, API, at saka web. Okay, so paano ba mag-activate? So, para makapag-activate kayo, click nyo lang yung account, and then sa baba, click nyo yung upgrade. Kasi currently, yung subscription nyo by default ay nasa free. Check nyo lang tong mga payment details natin. Meron tayo dito sa GCash, meron din tayo sa Maya, meron din tayo sa QRPH. Ito po ay mga free, walang charge po yan. Okay? So, send lang kayo ng amount dito sa mga number or scan nyo lang to kung may QRPH kayo.
And then, kapag payment na kayo, kung anong subscription yung gusto nyo, sa confirmation, screenshot nyo lang, tapos kung magkano yung amount binayaran nyo, tapos yung payment reference number. Ganito muna, kasi inaayos ko pa yung sa send it ko. Hindi kasi ako mabigyan ng kasi gawa ng maraming mga papeles. Meron pang power of attorney at saka SEC. Certificate of incorporation. Pero inayos ko pa. Okay? So for the meantime, ganito na muna yung payment, yung MOP natin, mode of payment. Anyway, madali lang naman. In a matter of 2 to 3 minutes tapos ka nang payment. Okay, so kung naka-payment ka na dito sa mga payment details, send mo lang dito or select mo lang dito kung ano yung binayaran mo. Kung halimbawa bronze, kasi yun yung pinakamababang subscription para magamit yung remote Microtech at saka PPPoE payment reminder. Nandun kasi yung wizard. So type mo lang yung reference number kasi ito yung titingnan ko kung match ba yung amount at saka yung sa reference number. Okay? Kung makikita ko yun sa GCash or sa Maya ko. Okay? So check nyo lang din and then submit. Okay, kung may ganun na, payment information has been received. So, antay-antay lang tayo. Kasi, yun nga, kailangan ko munang ma-notify via GCash or via Titingnan ko muna dito sa akin GCash kung mayroong pumasok. Okay? So, basically, ganun lang. Maghihintay ka lang. Okay, so balik tayo. So, wala pa. Siguro yung waiting time is kung hindi gaanong ma-notify ako agad is siguro mga 5 minutes. Chine-check ko kasi sa GCash kung may sa Kasamaya. Okay, so pagka ganon, i-confirm ko lang yung payment nyo. Okay? So, pag once na-confirm ko na yung payment nyo, pwede nyong i-refresh. So, ayan. So, na-confirm ko na yung payment. Although, hindi ko na-adjust yung expiration. Okay. Okay. So, 1 month pala yung sinubs. 1 month po tayo. Kung kailan kayo nag-subscribe, yun din yung Okay. So, awesome. You're currently on a bronze subscription with 15 windows being monitored and will expire on ito, yung exact time and date kung kailan siya mag-i-expire. Okay? So, pag nag-expire, pwede kayong mag-renew. Yun nga lang, yung mga functionality buttons, madi-disable dito sa inyong Microtech. Pero still, yung monitoring system sa Windows, tuloy-tuloy yun. At saka yung itsura niya, pagka nakasubscribe kayo is sa ating dashboard, ayan, meron kayong mga analytics. Nakikita nyo yung okay? So maganda yan pag marami kayong bendo, kung centralized talaga. Kung meron kayong 10 or 20, maganda yung niya, maganda yung analytics, talagang nakikita nyo yung trajectory. So kagaya nito, basically yung naiisip natin dito is, tingnan nyo, yung kanyang trajectory is downward talaga. So yung kanyang daily, nung bago pa lang, may kabit is, ayan, hanggang sa monthly nung bagong kabit hanggang pababa yung trajectory niya, diba? Para at least para kayong nasa trading, malalaman niyo kung ano yung mga next move niyo. So siguro marami nang nakatapat na mga bendo, kaya ganun. So pwedeng ilipat na ibang area yung mga ganong scenario. Okay, so anyway,
So, ganyan po yung, subscribe, yung may subscription. Unlike sa walang subscription, ito lang yung makikita nyo, itong mga figures lang. Pag may subscription, makikita nyo yung mga graph, saka yung mga analytics. Okay, so pwede nyo rin i-print yung transactions kung gusto nyo i-print yung specific transactions for a specific vendor, date range, pwede nyo makuha yung weekly, select nyo lang dyan yung kung ilang days, start at saka yung end. Okay, so basically ganun lang. So anyway, punta tayo sa Microtech. Ngayon, mag-add ako ng Microtech. So, describe nyo lang yung Microtech kung ano yung halimbawa, window 1, tapos kung anong model. I suggest huwag po half light. Kung magre-remote kayo, hindi pwede yung half light. Although gagana naman siya, pero hindi talaga siya maging stable. Magdi-disconnect, maapektuhan yung mga client nyo. So, better hex or half. Basta yung mga 64 MB above yung mga memory. Okay, so type nyo lang halimbawa dito is half AC light. For example. Okay? So, pag na-save nyo na, ayan, successfully created, bibigyan kayo agad ng, ito, meron na kayong Winbox, meron kayong pang API, meron kayong pang web. Okay? Ito yung mga remote addresses nyo. Pero, hindi pa siya gagana. Parang naka-ready lang siya dyan. Ang gagawin nyo is ito. Nilagay natin dito yung mga functionality or mga utilities. So, una-una yung gagawin, left to right yan. So, top to bottom, left to right. Yung una-una yung gagawin para magamit nyo itong mga ports, itong pang Winbox, itong pang API, itong pang web, click nyo itong button na green, yung code. Okay? So, ito ngayon yung kukopyahin nyo. Click lang kayo sa loob, and then Control A, and then Control C. Okay? Ayan. So, wala kasing copy dyan. Nasa keyboard yung shortcut. Pag magsisetup kayo, gamit kayo ng laptop or PC. Okay? Kasi kailangan din natin ng Winbox dito. Okay? So, click lang sa loob, and then Control A. Oops, sobra. Click sa loob dito sa box, and then Control C, and then yan yung kukopyahin nyo ngayon dito sa ano, sa inyong Winbox. Okay? Dito. Ipipaste nyo lang yan sa terminal. After nyo makopya dito, ipipaste nyo ngayon dito sa terminal ng inyong Microtech. Okay? So, ang mangyayari dyan is magkakaroon siya ng L2TP client tunnel. Okay? So, gagawa siya ng ganito. So, pag connected, kita mo may traffic. And then, pag dinouble click mo yung tunnel interface, dapat merong ganyan. Merong mga traffic at saka bytes, packets in and out. Okay? So, makikita din naman yan kung anong status niya. Pag connected na siya, ibig sabihin, pwede nyo nang gamitin itong mga ports na naandito. So, copyhin nyo lang to, tapos open kayo ng Winbox. Tapos, pwede nyo itong connect gamit yung Winbox application ninyo. Of course, after nyo ma-paste dito, i-edit nyo na lang din yung dito sa sumunod na box. So, automatic na yung remote address ng API nakuha. Yung kailangan lang dito is yung account. Dapat yung account nyo is gumamit kayo ng naka-write na account sa Microtech. Write only. Or read kung magre-read, kung kukonek lang kayo. Pero ngayon yung gagawin natin is mag-activate tayo ng
PPPoE Payment Reminder. Okay? So, gumagana lang siya, pala to sa Router OS version 7 pataas. So, sa 6.49, 47 something, hindi siya, although nakaka-write tayo ng mga entries sa address list, sa DNS, sa web proxy, pero hindi nagre-redirect. Kasi sa version 7 ata yung features na may redirect dun sa web proxy. Okay? So, ganyan lang. So, pagkatapos nito, kopyahin nyo to, i-paste nyo sa terminal. Okay? Tapos, gagawa yan ng interface, tunnel interface, kagaya nito, VPN. May VPN po yan, _ VPN. Tapos, kung connected na siya, ibig sabihin, pwede nyo nang gamitin itong mga ports. Okay? Ganon lang siya. So, test natin to. Kasi ibang ano natin. Kasi for demonstration yung ginawa ko. So, alin ba yung ano natin? Okay, so yung gagawin ko is para ma-demonstrate ko. Ito kasi user profile na lang ilalagay mo dyan. Tapos automatic na yan magra-write. Okay? Tapos nandito yung templates. Nandito yung templates para sa proxy. Web proxy, yung sa error.html. Anyway, meron pang mas magandang depende na rin sa inyo. Pero ito yung ating template kung sakaling gusto nyo lang. So, ito yung preview, ito yung code. So, the same way, click lang sa loob, Control A, Control C. Tapos, ilagay nyo dito. Ayan. Yan yung example niya. Gumamit kayo ng Notepad++ or Sublime. And then, save nyo lang siya as error.html. Tapos, i-drag nyo ngayon dito sa files, web proxy. Ipapalit nyo dito. Burahin nyo muna to, tapos ipalit nyo yung bagong web proxy para dun sa payment reminder. Ganun lang siya kadali. So, testing natin Comuneck. So, may i-edit lang ako dito. Okay, so save lang natin. Tapos, tingnan ko yung lagyan ako sa isang browser. Okay. Para makita nyo yung Sa susunod, lalagyan ko na to ng, so, for example, dito, sa ating isang unit, pag na-set up na pala yung pag na-set up nyo na yung PPPoE, pag nakapag-configure na kayo, kusa siyang mag-hide itong PPPoE Payment Reminder Wizard at saka itong Template Wizard. Bali, ang matitira na lang sa kanya is ito. Okay? So, connect tayo. Let's say, for example, ito, may IP address na ako. Okay? So, again, yung gagamitin nyo dito is read or write only. Huwag yung full. Kung set up kayo ng PPP payment script, dapat naka-write lang yun. Okay? So, ito yung mga IP address, yung mga ating remote addresses para sa Winbox, API, at saka sa web. Okay? At saka sa web, gumagana rin yan. Okay? And then, try natin tong connect. So, kung tama ang password, ito, proceed tayo sa connect. So, pagka ganyan, pagka naka-connect,
direkta agad, kita natin yung hotspot active, yung PPP active, DHCP clients, and then yung, of course, yung ating traffic. Pwede natin yan makita. And then, yung ating health ng ating Microtech, like router board, CPU load, hindi ata supported ng RB951 yung volts, Celsius, total HDD. So, ganyan mga statistic. So, for the next update, lalagyan natin to ng voucher generator at saka PPPoE integration. Inaaral ko pa kung ano yung magiging integration. Pero most likely, same sa idea sa ISPTIC. Iba kasi yung API na ginamit natin dito. Okay, so router class API. Yung isa naman sa ISPTIC, yung per OS yung gamit natin. Okay, so ganun lang. Okay. Again, yung pag-setup is syempre magsusubscribe para makapag-add ng Microtech, and then pag naka-add na, kusang lalabas na tong mga to, tong mga ports para magamit nyo na. Click nyo lang tong code sa VPN script, Control A, Control C, punta sa Microtech, terminal, paste, and then enter. Tapos gagawa yan ng interface, check nyo lang yung may VPN. Kapag status connected, okay na siya. Okay? Ganun lang. Paano naman mag-troubleshoot? Disable, enable lang para magre-relogin siya. Or at least siguro mga 1 minute. Pinakamataas na yung 1 minute. Okay. So yung gamit pala nating server is ito. Kita naman, Wasp Radius kay Sir Romel Mendia. Okay. So limited lang yung ports, yung VPN remote natin. I think meron lang tayong 20. Kasi yan yung ating binabayaran na 200. Nagka-premium tayo sa kanya. 220 ata yun monthly. Okay, so free lang yun. So sino-shoulder natin yun. Anyway, meron naman tayong subscriber dito sa monitoring system. Very generous. Thank you, Sir Mark. So, ganun lang. So, yung pinakamura talaga na ma-avail ninyo is 25 pesos per month para sa remote access. And then sa, yun nga, kung trip nyo yung PPPoE payment reminder script, automatic na yun dito. I-write ng monitoring system sa inyong mga Microtech. Provided version 7 pataas kayo. Okay, so na-demonstrate ko na rin yun. Gumagana naman siya, walang problema doon. Okay, so ganun lang yung ating update ngayon. Sana nakatulong and more power sa ating mga Piso Wi-Fi business. And then stay safe and always stay awesome. God bless.